Financial freedom. Lahat tayo ay gustong lumaya sa o magkaroon ng kalayaan sa paggamit ng pera. At hindi yan may pagkakaila dahil sa tindi ng panahon ngayon. Marami ang naghahangad, naghahanap ng mga maraming iba't ibang sources ng kanilang income. Kasi kapag sinabi nating isa lang ang source ng income, sabi sa isang kasabihan, if you only have one source of income, you are one step away from poverty. Now, pwede po kayo mag-comment kung sa palagay ninyo masyado bang harsh yan, totoo ba yan, or what. Pwede nyo pong i-comment yun tungkol dun sa kasabihan yan. But anyways, balik po tayo. Financial freedom. Kapag sinabi po nating financial freedom, ito yung malaya kang gamitin ang iyong sariling pera. Sariling pera. Pinaghirapan mo yan. And then, marami kang source of income. Hindi ka magigipit. Marami kang investment. Kasi marami kang source of income. Kailangan mo magkaroon ng mga investment para tuloy-tuloy siya na lumalago. At ano pa? Ano natin na alam ninyo tungkol sa financial freedom? You name it. So maraming paraan para maging financially free ang isang tao. At karamihan na nakikita natin sa social media is kapag sila ay financially free, marami silang income, nagbibigay sila ng tulong. And wala naman pong masama doon sa pagbigay ng tulong. Paraan nila yon. Kaya nga sila pinapakita sa social media is para makapag-inspire pa sa iba na tumulong. Hindi naman natin kino-condemn yung pagtulong sa harap ng camera. Pinapakita nila yon para to inspire, hindi para maging kayabangan. Okay? Kasi kapag kayabangan lamang, alam naman natin na hindi lumalago ang isang bagay o isang tao kapag puro kayabangan lang ang ipinapakita sa camera. So, ganun ang financially freedom. Malaya kang gamitin ang iyong pera, marami kang source ng income, marami kang investment at hindi ka magigipit. Now, financial freedom without losing your own soul. Ito ano lang ito, tawag dito. Madalang ito. Na kapag sinabi natin without losing your own soul, ito yung nasa tamang pag-iisip ka pa. Now, bago po natin ituloy, karamihan sa mga nagnanais or naghahangad ng maraming pera, yumayaman, is nakakalimutan nila yung sino ba sila. Saan sila pinanggaling or whatever. Now, I think nagkakaroon kayo ng ideya. Kaya ako sinama yung without losing your own soul kasi hindi naman tayo dapat na naka-focus lang sa isang bagay. We should be aware kung saan ba nanggagaling or pinanggalingan, yung pinagmulan ng iyong kayamanan. Dapat alam natin yan. Ito yon. Without losing your own soul, that is, hindi ka alipin ng sistema na dapat kang yumaman. Puro yaman, kayamanan, pera, material na bagay lang ang iniisip mo. Without thinking or even denying God existence. Ayan. Pasensya na kayo at medyo sinisipon pa ako. Ayan. Kaya, without losing your own soul means, God, alam mo sa sarili mo na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Ito nga ang maganda, ang mabuti sa creation ni God kasi tayong mga tao ay ginawa niyang matalino. So, tayong mga tao, nakakapag-isip ng mga bagay para tulungan ang ating mga sarili, tulungan ang ating neighbor. Dapat alam natin na God is the source always. And the same time, second, tayo na naghahangad ng financial freedom, dapat lagi tayong mapagpasalamat or thankful para sa lahat ng mga blessings na ating natatanggap. Okay? And the same time, pangatlo,
may limit ang isang bagay, aware ka dapat doon. Ayan. May limit ang isang bagay, aware ka dapat doon. Hindi mo dapat pwedeng isipin na walang limit ang lahat. Lahat may limit yan. Dapat alam mo yun. And at the same time, bukas palad ka sa pagtulong. So, dun mo dapat ginagamit yung kayamanan na meron ka. Kaya makikita po natin sa mga, or habang nagre-reflect tayo tungkol yan, nagnanais tayo na yumaman, hindi lang sa material na bagay dapat ang iniisip natin. Dapat yumayaman din tayo sa mga kaibigan. Yun naman dapat. And at the same time, lagi nating iniisip na andyan si God na handang tumulong sa atin para hindi naman natin nakakalimutan din ang ating mga kaluluwa. Kasi sa totoo lang, kapag nakafocus lamang tayo sa pagpapayaman, nawawala yung kaluluwa natin dyan eh. Hindi natin kinikilala yung Diyos na lumikha sa atin. Yung lumikha ng mga bagay na itong pinapalago natin. Remember that. Kaya lagi tayong maging thankful sa lahat. Okay? Kahit nasabihin na natin ngayon, nangangarap ka, kailangan mong kumilos. Kahit sinasabi natin na nagigipit ka, kailangan mo pa rin kumilos para matupad yung mga yon. And at the same time, kasamahan mo yung pagkilos mo na yan ng prayer para hindi ka bigla-bigla na lang alam mo yun? Yay. From this to this, iwasan natin yung mga ganyan. Laging isaisip natin si God sa ating mga buhay. Kaya, ano man yung hinahangad mo ngayon o yung pinapangarap mo ngayon, pray, believe, and trust God na ibibigay sa iyo ito sa kanyang panahon. He will give it to you, what you are praying now, what you are dreaming of today, for your own, for your family, for your community. Pray, believe, and trust God that He will give it to you in His own perfect time. So, magandang araw sa inyo at salamat po sa pagtangkilik sa ating Facebook channel. Sana ipatuloy po kayong nanonood, tinatangkilik ang ating mga videos at suportahan nyo po by clicking the comment, like, and subscribe na rin po. I-market po natin itong page para tuloy-tuloy ito sa paglago. Maraming salamat at magandang araw po muli.